Napakaganda po ng SONA ni PBBM. Napakaganda, makahulugan, makasaysayan at nagmarka. Nagmarka po ito kaysa doon sa mahiya naman kayo. Dito, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan, pangulo ako ng mga Pilipino. So, sa una pa lang po talagang sinabi niya na yung kay Romualdez. Nalulungkot man siya, pero gaya nga na sinabi niya, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi kagaya ng iba dyan. So, yung mga sinabi po ng Pangulo, yung mga importante, kagaya po nung system loss sa ating electric bill, napakalaki po niyan, may 1,000 na dumaragdag po sa ating bayarin sa elektrisidad. Ayan po, pinamamadali niya na po sa Kongreso na isabatas na yan, yung system loss na yan, na alisin na diyan sa ating mga electric bill. Yung sinabi niya, nag-umpisa uli siya sa basic needs ng mga Pilipino. Yung pong pinaka-importante na pinagpapatuloy po nila ngayon, na ang unang-una po nating yung mga basic needs ng mga Pilipino, unang-una syempre yung health, pagkain, yung seguridad sa pagkain, seguridad sa health, yung pong edukasyon, seguridad sa edukasyon, and yung pong ating yung seguridad po natin, yung ating national security. Yan pong apat na yan, napaka-importante po. Yan po ang kanyang sinabi. At yan naman po ang talagang ini-enhance nila, ini-improve nila hanggang makaalis siya matapos ang kanyang termino. Yan po talaga. Isipin nyo na lang, seguridad sa pagkain sa dami ng krisis ngayon sa buong mundo. Pero ang seguridad po natin sa pagkain, hindi po tayo nag-aangkat. 'Di ba? Noon po panahon ni Digong, ni wala naman gera, pero nag-aangkat tayo ng bigas, sibuyas, mga basic needs po natin. Napakahirap, 'di ba? Wala tayong pang-ayuda sa mga kababayan natin. So ayan po ang kanya mga tinalakay, yung sa edukasyon. Kung matatandaan niyo naman, 'di ba, na nung Deputy Secretary itong si Inday Sayad, nilaspag po yung pera ng DepEd. Meron pa siyang, kaya nga po kasama yan sa impeachment trial, yung kanyang mga ghost classroom niya, di ba? Yung mga ghost classroom niya, pero naubos ang salapi. At yung ating pong national security, na talagang inilalaban po natin niya, yung ating West Philippine Sea, dahil yan po ay talagang kapag hinayaan natin yan sa mga pro-China, wala po, tataas po ang bilihin. At yung pong ating energy, di ba? Hindi na po tayo 100% depende sa crudo. Alam naman po natin na ang nagpapatakbo sa lahat ng mga makina is crudo, langis, petrol, gas, etc. So meron po tayong natural energy. So ayan po, marami po, napakaganda po, kaya po talagang standing ovation, palakpakan, napakatagal na standing ovation at palakpakan po. Yung talagang plano na hanggang matapos sa 2028 sa kanyang termino, at yung pong mga bridge, yung pong mga nawasak na bridge na mga ginawa ng mga contractor, and marami na nga po nasa ayos, and marami pa, especially imagine from Clark to yung mga metro, yung mga from Clark to, hindi ko lang kung Manila ba yan, tapos meron pa, ang dami pong ino-open. So tinatapos po yan hanggang matapos ang kanyang termino. Napakaswerte talaga ng magmamana ng trono ni PBBM, kasi ipagpapatuloy na lang nila yung sinimulan. Yun po, napakagandang balita. Panoorin niyo po. Panoorin niyo, napakagandang yung SONA. Huwag niyo nang panoorin yung buo, yun na lang kung saan siya nag-start magsalita hanggang sa matapos. Imagine 1 hour and 25 minutes. Walang basa-basa, nandito lahat, talino. Yan po ang tinatawag nilang bangag, di ba? Isipin niyo, memorize lahat, alam ang sasabihin, sunod-sunod, walang binabasa.